Donasyon na mahigit 258 kabaong mula sa Pampanga ang dumating na sa Sangley Point, Cavite kagabi para isakay sa barko ng Philippine Navy na babiyahe sa Eastern Mindanao para sa relief operations. Ayon kay Philippine Navy spokesman Alex Tunsay, isasakay sa BRP Laguna ang mga kabaong kasama ng 160 na tonelada ng relief goods na dadalhin sa Eastern Mindanao. Partikular na dadaungan ng barko ang Davao Oriental na kabilang sa matinding sinalanta ng bagyo. Sa iba pang balita, ilang mga politiko sa lalawigan ng Cavite nagsauli ng kanilang mga baril na hindi na napalisensyahan. Mga individual na may itinatagong unlicensed firearms sinadya sa kanilang tahanan. Mareport si Alvin Baltasar. Alvin, good morning. Alvin? Yes, Audrey, 85 iba't ibang uri ng mga hindi lisensyadong baril at mga pasunang lisensya o sinurrender ng mga politiko at mga gun owners sa pambansang pulisya. Ito ay bahagi, Audrey, ng kampanya ng PNP, partikular ng Task Force Safe, laban sa loose firearms, lalo't na lalapit na ang election period na magsisimula sa darating na Enero. Pansamantala ay isa sa ilalim sa kustodiya ng Cavite Police Provincial Office sa Camp Pantaleon sa Imus, Cavite, ang mga pusang loob na isinukong armas, na kung saan 25 ay tawag long firearms, habang 6 na po naman ay short firearms. Kumpiyansa naman itong si Senior Superintendent Edwin Ernie at Group Commander ng Cavite PTO na inaasahan nila masusundan pa yung voluntaryong pag-surrender sa kanila ng mga hindi lisensyadong armas o pasuna sa mga susunod na araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Maraming salamat kasamang Alvin Baltasar. Para naman sa ating good news, mabibigyan na ng garantiya ang karapatan ng mga pasahero laban sa mga hindi makatarungang polisiya at mga panuntunan ng mga airline companies. Ito'y dahil pinirmahan na ni DOTC Secretary Emilio Abaya at Department of Trade and Industry Secretary Gregory Domingo ang DOTC-DTI Joint Administrative Order No. 1 o ang Air Passenger Bill of Rights. Epektibo ang joint order sa December 21 matapos ang 10 araw mula nang maisapubliko sa mga pahayagan ang kautusan. Sa ilalim ng kautusan, obligado na ang mga airline company na bigyan ng compensation at amenities sa mga pasahero tulad ng refreshments o meals, hotel accommodations at maging transportasyon patungo at paalis ng paliparan. Para naman sa mga promotional fares, inuobliga ang mga airlines na ipaalam sa mga pasahero ang tunay na mga magiging ganansya ng mga pasahero sa promo at dapat ding nililinaw kung ilan ang dami ng mga upuan sa kada section ng eroplano. Sakop din ito ang pakikipag-ugnayan sa oras ng kanselasyon at mga delays. Pagdating naman sa mga bagahe, sakaling ito ay maantala na madala at maibigay sa mga pasahero, magbabayad ng 2,000 piso kada araw bilang compensation ang mga airline companies sa mga pasahero.